good day po mga ka-greenie, saan man kayo naroroon ngayon. Good evening po, good morning, and good afternoon po sa inyong lahat. And for today's video, isi-share ko po sa inyo ang tamang pagdilig ko sa aking mga succulent para po iwas sunog at punggus. Prevention po sa ating leaves para hindi po ma-sunburn or mapunggus. At ang aking unang gagawin po ay eto po, ayan, meron po akong maliit na planggana kasi magbo-bottom watering po ako. Usually po, pag nagaganyan ako sa mga dehydrate o kaya mga succulent ko na medyo 2 weeks or more than 2 weeks na hindi ko pa nadidiligan. Kaya itong mga kalanchoe ko na po na ayan, ibo-bottom water ko sila kasi dehydrate na po sila. Itong aking lavender scallop. Ganyan po ang aking ginagawa. Dalawa na. Ito rin ang aking pigeon koi. Hindi ko pa sila nadidiligan. Ayan po, oh, grabe. Talagang tuyong-tuyo na po yung kanilang soil. Dalawa lang po ang kasya dyan. At kapag klipat po yung ilalagay ko, ayan po, 4 po ang kasya dyan. So, binababad ko po sila ng 1 to 2 hours. Kasi po, inaantay ko muna na sipsipin ng roots yung water. Observe ko sa paggamit ko ng bottom water, medyo matagal po mag-absorb yung water or sipsipin ng roots yung water. So, mga 1 to 2 hours iniiwan ko po sila dyan. O pag hindi pa po nababasa yung soil, kagaya po niyan, o, makikita naman po natin yan mamaya. Makikita nyo naman kapag basa na yung soil, so mag-aano na siya, mag-iiba na yung kulay niya, magba-brown na siya, kasi basa na siya. Kapag ganyan, medyo matagal-tagal kasi malaki po yung pot niya. Pag clay pot, yung mga ganyan po, proven ko na 1 to 2 hours po siya bago mabasa yung soil niya. So safe yung ganito kasi iwasan po natin yung pagsunog ng kanilang leaves kasi nga hindi sila nababasa dito. Tsaka hindi sila rin mapupunggus pag nagdidilig po tayo ng ganito. Matagal ko na pong ginagawa yung ganito. So nag-aantay lang ako ng 1 to 2 hours or mabasa yung soil nila, and then papalitan ko na naman po siya ng iba. So pangalawa ko po na ginagamit na pangdilig ay ganito po, ayan, soak and dry. So ang ginagawa ko po ay ganito. Gagamit po ako ng ganitong container. Pero pwede rin tabo. Dalawa po yung papalitan ko. Ito kasi medyo matagal na kaya ganyan na yung kulay niya dahil marami na akong nilagay dyan. So tingin po ako ng mga dry na mga succulent ko ngayon. Ito po, ayan. Ganyan po ako magdilig. Hindi po ako nagdidilig sa leaves niya. Depende lang po kung umulan, ayan, mababasa yung dito niya. Pero pag wala pong ulan, ganito po yung dilig na ginagamit ko. Kasi po, para sa akin, mas safe po siya sa punggus at saka sa sunog. Lalo na kapag mga bagong repot or hindi pa po sila stable. Kasi po, ang pagdilig ng soak and dry ay nasa inyo naman po yon. Kasi pwede rin pong ganito o ganyan. Kaso ayoko po ng ganyan dahil pag umaraw po at wala kayong pang-ihip, yung pang-pump po dyan sa gitna, ayan po o, nag-iiwan po kasi ng water kapag ganyan po o. Yan, naiiwanan po siya ng water. Kailangan nyo po siyang i-pump yung pang-ihip para po matanggal siya. Kagaya po nito, ayan o. Ayan o, naiwan po. Kapag hindi nyo po siya nasundan na tanggalin po yan, at nakalimutan nyo siyang tanggalin, umalis agad kayo, or may na-miss po kayo sa dami po ng diniligan nyo, hindi nyo nakita na meron palang natirang isa na nagkaganyan,
Pagkatapos kinabukasan, malalaman nyo na lang po, dalawa lang po yung cause niya, either na masunog siya at magkapunggo siya. Kaya po, bihira po ako magdilig ng paganyan. Yung paganito po, yan oh. Yan, paganyan. Kasi po talagang may naiiwan dyan sa rosette nila, dyan sa gitna. Ang dilig ko po talaga ay sa soil lang. Ganyan. Pero, depende rin po ang soak and dry, kagaya po nito sa mga cactus, pwede pong dyan, pag ganyan. Kasi po wala naman po silang rosette na malalim. Hindi po kagaya nito, ayan o, naiwan no. Ayan o, nagumpukan sila, nabuo dyan, namuo yung water dyan. Pero pag kagaya niyan, yung gymno, okay lang pong pag ganyan. Depende po sa mga succulent. May mga succulent naman po na pwede tayong magganito, kagaya po ng mga grapto. Yan o, ito pwede po kayong magganyan kasi po hindi naman po naiiwan yung water sa kanila. Pwede nyo po silang diligan na paganyan. At saka gagaya ng mga krasula, ayan po o, kahit magdilig po kayo ng paganyan, hindi po naiiwan sa rosette yung water kapag ganito po yung pagdilig nyo, kasama po yung kanyang leaves. Pero yung mga echeveria po, kagaya po nyan, mas okay po na sa soil lang po tayo magdilig. Kuha lang po ako ng water. Pag mga echeveria po, kagaya po nyan, ang dilig ko po talaga ay soak and dry, and then soil lang po ang aking dinidiligan. Kagaya po netong aking chantilly, hindi po siya maganda or ina-advise na dinidiligan sa leaves niya. Halimbawa po ganyan, ayan po o, ganyan. Kasi po, yung shape ng kanyang leaves, para pong nasasalaw niya yung water. So, ayan po o, may naiwan. Ayun o, may naiwan na water dito. Ayan po o, ayan. So, hindi po advisable na ganun po yung pagdilig. Kaya dapat po, pag ganyan, sa soil lang po. Pag umuulan, talaga pong umaakyat ako dito. Pagkatapos ng ulan, tinatanggalan ko po talaga sila ng water dyan po sa taas ng rosette nila. Kasi pag kinabukasan umaraw, sigurado po yan, talagang magpupunggo siya or masusunog po siya. Kasi po, dito sa garden ko, wala po akong bubong. Kaya pag umaraw po agad talaga, as in tumatakbo agad ako kasi po alam kong may mangyayari sa aking mga succulent, lalo na po yung mga echeveria. Yan po, kasi po mag-iiwan po talaga ng water sa kanilang leaves or nandyan po sa rosette yung kanyang water. Magkakapunggus po siya or magkaka-stem rot siya kasi nakababad din po yung water dyan o. Ito o, nagmamashi po yan. Kailangan po natin sundan sila ng pang-ihip. Kasi po, pag hindi po natin gawin yon, ganito po yung mangyayari. Ayan po o. Nalulungkot po ako sa aking Hera. At ayan po, so hindi po siya fungus kasi po ang fungus, mga tuldok-tuldok siya na medyo malalaki sa nunal natin at kumakalat po siya madami. Yan, mahahawa niya po yung mga lahat ng leaves. Pero ito po, ito lang yung infected, itong leaves na to at saka sa gitna. So ang ginawa ko po niyan ay nilagay ko siya sa lilim mga ilang days din, and then binalik ko na siya dyan. Okay lang naman po yan. Ang ginagawa ko pag nasunog na po siya, hindi ko na po siya tinatanggal yung leaves niya. Hinahayaan ko na lang po. Hindi ko po siguro nakita na ganyan po yung mangyayari. Masa-sunburn po ang ating mga succulent kapag sa leaves po tayo magdilig. Kaya hindi po ako nagdidilig ng sa leaves, lalong-lalo na kapag summer po. So, ilang po ako, tsaka bottom water yung ginagawa ko. And then, meron din po akong isa. Ito yung spray
Naipakita ko naman na meron akong malaking drum o container na pang spray, pero ito yung maliit ko. Medyo safe din ito kasi hindi siya nagiiwan. Ayan po, oh. Hindi siya namumuo sa ating succulent. Ayan. Medyo may konti lang siyang basa sa leaves niya, pero compare naman doon sa unang ginamit ko, mas okay naman to kasi hindi siya talagang nandito sa pinaka gitna ng kanyang rosette dito at marami silang nakaumpok. Hindi naman ito, parang yung konting moist lang yan, at mga ilang oras din natutuyo na din siya. So mas safe din yung ganito. Pero kapag nagaganito ako, konti lang po yung pag-spray ko, ganyan. Minimake sure ko lang po na oras lang matutuyo siya. Kinabukasan, wala na po siya, dry na po siya. So, ayan. So, marami akong mga succulent ngayon na didiligan kasi medyo dry na sila. Ito po, kagaya yung ginawa ko. Kukuha ako ng pang-ihip po para matanggal sila. Baka po kasi makalimutan ko na naman. Ito yung pang-ihip ko. Ganyan ko po sila tinatanggalan ng water sa ibabaw ng leaves. Wala po ako yung malaking pangtanggal. Mano-mano po yung aking ginagawa. Okay naman, satisfied naman ako dito kasi natatanggal ko naman. Yung ito lang po talaga, nakalimutan ko talaga siya tanggalin. Ayan po. Nasunog siya, kaya satisfied naman ako dito kasi natatanggal ko naman. Yung ito lang po talaga, nakalimutan ko talaga siya tanggalin. Ayan po. Nasunog siya. Itong mga bushy type at saka lash type, may mga iilan din po dyan na nag-i-stack yung water. Kagaya po nito, ayan o. Nai-stackan po yan ng water. Itong mga moonstone, nai-stackan din po yan, yung gitna nila. Ito yung mga purple delight, nai-stackan din po yan. Pero itong mga jade, hindi po yan kasi wala po silang rosette na kagaya nito. Itong mga yan, sedum, hindi po yan nai-stackan dito. Bumababa po yung water dyan at saka yan, hindi po. Itong mga sedum na ito, nai-stackan din at saka ayan. Kaya po talagang pagkatapos ng ulan, chine-check ko sila dito at tinatanggalan ko po sila ng mga naiwan na rainwater sa kanilang leaves. And that's it for today mga ka-greenie. Sana po may nakuha kayong tip sa akin kung ano po yung tamang paraan ko ng pagdilig ko sa aking mga succulent para po hindi sila magka-fungus or masunog. Pero ngayon, nasad ako kasi nasunugan ako. Ayan po. Pero ang importante, hindi naman po siya patay. Pag sunog naman po ang mga succulent or ang succulent, hindi naman po sila namamatay. Kasi hindi naman po sila na stem rot. Nasunog lang sila. Ang pwede pong gawin, nasa inyo po, depende po. Kung gusto niyo siyang tanggalin, tanggalin niyo po. Kung ayaw niyo naman, okay lang po yon. And that's it for today mga ka-greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants, house plants, ornamental plants, cactus po, yan mga gymno-astro, succulent po kagaya ko. Please po, pa-like and pa-share na rin po ng aking video na ito. And don't forget po to subscribe. Ana Duran. At ilalagay ko po dyan ang aking FB account. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye bye po mga ka-greenie.